Sa likod ng mga gintong haligi ng karangyaan, may pusong nanlalamig sa gitna ng luho. Si Kevin De Los Reyes, ang bilyonaryong sanay sa utos, tagumpay at katahimikan. Sa mata ng mundo, siya ang perpektong lalaki. Makisig, matalino, makapangyarihan. Ngunit sa likod ng mga mamahaling ngiti, may lalaking pagod na pagod sa pagkukunwari. At isang gabi ng ulan, nabago ang lahat. Isang kalansing ng preno, isang sigaw, at isang maruming babae ang bumagsak sa gitna ng kalsada. Isang pulubing babae na walang pangalan, walang tahanan, at walang inaasahan. Hindi niya alam kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya, pero dinala niya ito sa kanyang mansyon. Magandang araw mga kaibigan. Isang story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na magbibigay inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Malakas ang ulan, ang langit ay tila umiiyak, at sa bawat patak ng tubig sa windshield ng itim na sasakyan ni Kevin, ay naroon din ang bigat ng kanyang puso. Habang minamaneho ang mamahaling kotse, walang laman ang isip niya kundi pagod at galit. Pagod sa mga taong lumalapit lamang dahil sa kanyang pangalan. Galit sa mundong hindi kailanman magiging totoo sa kanya. Lahat ng mga tao may gusto, pero walang marunong magmahal. Bulong niya sa sarili. At sa isang iglap, aray! Isang sigaw mula sa kalsada. Mabilis niyang inapakan ng preno. Tumigil ang oras. Ang ulan ay tila tumahimik. Bumaba siya, basang-basa, at sa liwanag ng mga headlight, nakita niya ang isang babae. Marumi, payat, nanginginig sa lamig. May sugat sa tuhod at putik sa muka. Ngunit sa kabila ng lahat, nang tumingin ito sa kanya, may kung anong kakaibang liwanag sa mga mata ng dalaga. Pasensya na po, hindi ko sinasadya. Mahina ang tinig ng babae. Hindi mo kasalanan. Matigas, ngunit mababa ang boses ni Kevin. Ako ang dapat humingi ng tawad. Tinulungan niyang tumayo ang babae. Dadaling kita sa ospital. Huwag na po, sanay na akong masaktan. Napatigil si Kevin. Sanay sa sakit? May babaeng ganun pa pala? Hindi niya alam kung awa o hiwagang damdamin ang naramdaman niya. Pero binuhat niya ang babae papasok sa kotse. Hindi alintana ang basang damit ito na nagmarka sa mamahaling upuan. Sa ospital, habang inaasikaso ito ng mga doktor, tahimik lamang siyang nakaupo. Sir, sabi ng doktor, wala naman pong bali sa pasyente, pero mukhang ilang araw nang walang kain. Sagot ko na lahat ng gastusin. Bigyan niyo ng pagkain at damit. Utos ni Kevin. Pagbalik niya sa silid, nagising na ang dalaga. Asan ako? Sa ospital. Ako si Kevin De Los Reyes. Ikaw? Laika Mendez po. Magaan ngunit malamig ang tono ni Kevin. May matitirahan ka ba, Laika? Umiling ito, nag-iwas ng tingin. Wala na po akong pamilya. Wala na akong bahay. Sandali siyang natahimik. Tila may tinamaan sa puso. Kung ganun, sumama ka muna sa akin. Napalunok si Laika, nag-aalangan. Sa inyo? Saan po? May malaki akong bahay. Hindi ka na dapat natutulog sa lansangan. Tinitigan siya ni Laika. Bakit po? Hindi niyo naman ako kilala. Ngumiti si Kevin. Unang beses sa mahabang panahon. Siguro nga, pero minsan, kahit di mo kilalang isang tao, mararamdaman mong may dahilan kung bakit kayo nagtagpo. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital, nagsimulang gumuhit ang isang kapalarang di na nila mababawi. Isang bilyonaryo at isang pulubi. Dalawang mundong kailanman ay hindi dapat nagtagpo. Pero minsan, ang tadhana ang marunong magbangga ng dalawang pusong parehong sugatan.
Tahimik sa loob ng sasakyan habang binabaybay nila ang kalsadang papunta sa mansyon ng mga De Los Reyes. Nakatitig lamang si Laika sa mga ilaw ng syudad na unti-unting lumalayo. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari. Kanina lamang ay natutulog siya sa ilalim ng tulay. At ngayon ay katabi niya sa sasakyan ng isang bilyonaryo. Si Kevin naman ay tahimik lang na nagmamaneho. Sa bawat sulyap niya sa babae, may kung anong init na unti-unting gumigising sa matagal ng malamig niyang puso. Hindi niya alam kung ano ang meron sa babaeng ito. Marahil ay awa o marahil ay higit pa ron. Pagdating sa mansyon, nagulat si Laika. Sa laki nito, pakiramdam niya ay para siyang dinala sa ibang mundo. Makinang ang marmol na sahig. Maliwanag ang chandelier at bawat sulok ay amoy halimuyak ng mga mamahaling bulaklak. Diyos ko! Bulong niya, halos hindi makapaniwala. Baka madumihan ko to. Napangiti si Kevin. Ang bahay na to ay matagal nang malamig. Baka kailangan na rin itong madumihan ng kaunti para maramdaman muli ang buhay. Lumapit ang butler. Sir Kevin, sino po siya? Si Laika, mananatili muna siya rito. Halos mahulog sa gulat ang mga kasambahay. Isang pulubing babae, titira sa mansyon ng mga De Los Reyes. Sir, baka... Walang pero. Putol ni Kevin, malamig ang tinig. Gusto kong tratuhin niyo siya ng maayos. Nagpakilala si Laika, mahina at nahihiya. Pasensya na po, hindi ako sanay dito. Tuturuan kita, sagot ni Kevin. Hindi mo kailangan magkunwari. Gusto ko lang maging komportable ka, Laika. At doon nagsimula ang mga araw ni Laika sa mansyon. Isang babaeng walang pangalan sa mundo, ngayon ay tinutulungan ng lalaking may lahat ng bagay. Tinuruan siya ni Kevin kumain gamit ang mga kubyertos, magsuot ng tamang damit at magsalita ng maayos. Hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo, Laika. Sabi ni Kevin minsan. Gusto ko lang makita kang marunong ipagtanggol ang dignidad mo. Ngumiti si Laika at sa unang pagkakataon ay nakita ni Kevin ang isang ngiting na kapagpalambot ng puso niya. Salamat, Kevin. Wala pang tumulong sa akin ng ganito. Ngunit sa loob ng mansyon, hindi lahat ay pabor sa pagdating ni Laika. Madalas ay naririnig niyang pinag-uusapan siya ng mga kasambahay. Pulubi raw yan. Ginamit lang siguro si Sir Kevin para maawa. Baka manloloko lang yan. Maganda naman kahit papaano. Pinili niyang manahimik. Ngunit sa gabi, madalas siyang umiiyak sa kwartong inihanda para sa kanya. Hanggang isang gabi, habang umiiyak si Laika sa dilim, may kumatok sa pinto. Si Kevin. Bakit ka umiiyak? Tanong nito. Hindi ko alam kung dapat pa ba ako rito, Kevin. Parang sobra-sobra to para sa gaya ko. Lumapit si Kevin. Tinanggal ang luha sa pisngi niya. Walang sobra sa taong marunong magpasalamat, Laika. Minsan, kailangan mo lang paniwalaang karapat dapat ka rin sa bagong mong mundo ngayon. At sa mga salitang yun, parang biglang naging tahimik ang gabi. Hindi nila alam kung anong klaseng damdamin ang unti-unting nabubuo. Awa ba o pag-ibig na pilit nilang itinatanggi. Mabilis lumipas sa mga araw sa mansyon ng mga De Los Reyes. Unti-unting nasasanay si Laika sa bagong mundong ginagalawan. Hindi na siya takot. Marunong na rin siyang ngumiti nang hindi nahihiya. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagtuturo, may isang bagay na hindi maituturo ni Kevin. Ang paraan ng pagpintig ng puso tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Isang umaga, abala si Kevin sa pagtingin ng mga dokumento sa veranda. Nang marinig niya ang tawanan ni Laika mula sa hardin. Napalingon siya. Doon niya nakita ang dalaga. Nakayapak sa damuhan, tumatawa habang nilalaro ng mga ibon ang kanyang palad. Sa sandaling yon, tila natigil ang mundo ni Kevin. Matagal na niyang hindi naririnig ang ganoong tawa. Totoo, malaya at payapa. Laika, tawag niya, halos bulong.
Sir Kevin? Agad siyang lumapit. Humahaplos pa sa basang buhok. Pasensya na po, baka nakaistorbo ako. Ngumiti ang binata. Hindi, sa totoo lang, bihira ko maramdaman na may buhay pang bahay na to. Buhay naman to, sir. Kailangan lang ng konting saya. Napatingin siya sa mga mata nito. Inosente, magaan at puno ng liwanag. At sa di maipaliwanag na dahilan, gusto niyang mapanatili roon ang ngiting yon, kahit buong buhay pa. Lumipas ang ilang araw, tinuruan ni Kevin si Laika ng tamang pagsasalita, tamang paglakad at mga asal na karaniwang alam ng mga nasa lipunan. Ngunit sa bawat paglapit, parang may kuryenteng dumadaloy sa pagitan nila. Isang gabi, habang nag-eensayo silang lumakad ng tuwid, biglang natapilok si Laika. Aray! Agad siyang sinalo ni Kevin at sa pagkakahawak niya rito, napakalapit ng kanilang mga muka. Ramdam ni Laika ang tibok ng puso ni Kevin. Mainit, mabilis, parang sinasagot ng sarili niyang puso. Hindi ka dapat nagmamadali. Mahinang sabi ni Kevin, hindi inaalis ang tingin. Hindi sa lahat ng bagay, kailangan ka matuto agad. Pasensya na, sir. Halos pabulong na sagot ni Laika. Wala kasi akong karanasan sa ganitong klase ng buhay. Hindi mo kailangan magbago para sa kanila. Mahinahon niyang tugon. Maganda ka kung sino ka. Huwag mong kakalimutan yan. Namutla si Laika. Hindi sa takot, kundi sa kakaibang init na gumapang sa kanyang puso. Ngayon lang siya tinawag na maganda. At hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa kung sino siya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay tumalikod na ang binata. Parang may nilalaban ng damdamin sa sarili. Alam niyang mali. Siya, isang bilyonaryo. Si Laika, isang babaeng galing sa kalsada. Hindi siya dapat madalas sa emosyon. Ngunit sa bawat araw na magkasama sila, lalo siyang hinihila ng dalagang iyon palapit. Hindi sa karangyaan, kundi sa kababaang matagal nang nawala sa kanya. At nang gabing yun, habang mag-isa si Kevin sa kanyang silid, tinitigan niya ang buwan sa labas ng bintana. Isang tanong ang paulit-ulit na nagpapagulo sa kanyang isip. Anong klase ng babae ka, Laika Mendez? At bakit mo kayang baguhin ang tibok ng puso kong matagal nang natutulog? Anito sa sarili. Hindi alam ni Kevin kung anong nangyayari sa kanya. Bakit sa bawat tawa ni Laika ay parang lumalambot ang pusong matagal nang walang nararamdaman? Bakit sa bawat paglapit nito ay tila nawawala ang mga dingding na itinayo niya sa sarili? Ilang araw na rin mula nang simulan niya ang pagtuturo kay Laika. Ngayon, marunong na itong magbihis ng tama, marunong kumilos ng may kumpiyansa. Ngunit sa lahat ng pagbabagong yon, ang pinakanapansin ni Kevin ay hindi ang panlabas na anyo ni Laika, kundi ang ngiti nito. Ngiting walang halong pagkukunwari, ngiting nakakagaan ng loob, kahit sa kaluluwang matagal ng pagod. Isang hapon, nadatnan niyang nag-aayos ng bulaklak si Laika sa hardin. Mainit ang araw, pawisan siya, ngunit nakangiti pa rin. Laika, tawag niya. Sir Kevin! Agad siyang umiti, parang batang nakakita ng paborito niyang laruan. Ang ganda ng mga rosas niyo. Nakala ko dati, puro tinik lang meron to. Ganon din ang buhay. Mahinang sabi ni Kevin. Lumapit sa kanya. Minsan, akala mo puro sakit, pero sa likod ng lahat, may bulaklak pa rin mamumukadkad. Napatigil si Laika, napatingin sa kanya. Parang kayo ikaw yan. Akala ko nung una, masungit kayo, pero mabait pala. Bahagyang natawa si Kevin. Napailing. Mabait? Hindi ako sanay marinig yan. Totoo yun, sagot ni Laika. Kasi kung hindi kayo mabait, hindi niyo ako tutulungan. Sandali sila nagkatitigan. Tahimik. Ang hangin ay tila tumigil. At tanging tibok ng puso lamang ang maririnig. Sa pagitan ng kanilang mga mata, may unti-unting nagbabago.
isang damdaming hindi nila kayang pangalanan. "Laika," sabi ni Kevin, mababa ang boses. "Hindi mo kailangan magpasalamat. Gusto kong nandito ka lang." Napasinghap ang babae. Hindi niya alam kung paano tutugon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ngumiti siya. Isang ngiting totoo, magaan at puno ng damdamin. Ngiting tumagos kay Kevin. Parang liwanag na unti-unting binubura ang dilim sa kanyang mundo. Simula noon, naging kakaiba ang bawat araw. Tuwing umaga, inaabangan ni Kevin ang tinig ni Laika. Tuwing gabi, naiisip niya ang ngiti nitong parang kayang paalisin ang lahat ng sakit niya. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng kanyang puso, isang tanong ang bumubulong sa isipan niya. Hanggang saan ko kayang dalhin to? Hanggang saan ko kayang protektahan ang pusong to laban sa isang damdaming hindi ko dapat maramdaman? At sa labas ng mansyon, may isang matang lihim na nagmamasid. Isang kasambahay na may hawak na cellphone. Tahimik na kumukuha ng larawan ni Laika at Kevin. Sa likod ng ngiti ng pulubi, unti-unti pa lang may paparating na bagyong magpapatigil sa lahat ng saya. Ngunit sa ngayon, sa ilalim ng araw at halakhak ni Laika, isa lang ang mahalaga kay Kevin. Ang ngiting yon, ang ngiti ng pulubi, na baka siya rin ang dahilan ng kanyang muling pag-ibig. Simula ng gabing nagtagpo ang kanilang mga titig sa hardin, hindi na naging pareho ang lahat. Si Kevin, ang bilyonaryong sanay sa katahimikan at kontrol, ay hindi na mapakali. At si Laika, ang pulubing minsan niyang nabangga, ay unti-unti nang nagiging dahilan ng bawat tibok ng kanyang puso. Ngunit para kay Kevin, iyon ay isang pagkakamali. "Hindi pwede itong nararamdaman ko," bulong niya sa sarili habang nasa opisina. Habang nakatingin sa larawan ni Laika, lihim niyang itinago sa drawer. Isang larawang kuha noong nakangiti ito sa hardin. Hindi siya para sa mundo ko at hindi ako para sa kanya. Mula noon, nagsimulang magbago si Kevin. Mas naging tahimik, mas naging mailap. Kung dati ay madalas siya makipag-usap, magturo at ngumiti kay Laika, ngayon ay halos iwasan na niya ito. "Sir Kevin!" Mahina ang tinig ni Laika isang gabi habang inaalok ito ng pagkain. "Kumain ka na ba?" "Wala akong gana." Malamig na sagot nito, hindi man lang tumingin. Napayuko si Laika. Hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang mali. Bakit bigla itong nag-iba? Kahapon, napakainit na mga ngiti nito. Ngayon, parang may pader na namamagitan sa kanila. Sa bawat paglayo ni Kevin, lalo namang nasasaktan si Laika. Hindi dahil umaasa siya ng higit, kundi dahil pakiramdam niya, unti-unting nawawala ang tanging taong nagpakita sa kanya ng kabutihan. "Bakit bigla kang naging malamig, Kevin?" Tanong niya sa hangin habang mag-isa sa hardin. "Wala naman akong ginawang masama sa'yo." Sa loob ng mansyon, nakamasid si Kevin mula sa bintana. Nakita niya si Laika, nakaupo sa damuhan, yakap ang sarili. Naramdaman niyang parang hinihila siya ng bawat patak ng luha nito. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi siya pwedeng madala. Hindi siya pwedeng magmahal ng babaeng labas sa kanyang mundo. "Hindi ko pwedeng sirain ang buhay mo, Laika." Mahina niyang sabi. "Mas mabuting ako na lang ang lumayo." Ngunit sa bawat araw ng kanyang paglayo, lalo siyang nauuhaw sa presensya nito. Tuwing maririnig ang tawa ni Laika sa mga hardin, napapalingon siya. Tuwing makikita niya itong naglalakad sa ilalim ng araw, tila gusto niyang lapitan ito. Ngunit palaging pinipili niyang iwasan. Hanggang isang gabi, dumating ang pagkakataong hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Nadatnan niyang umiiyak si Laika sa veranda. "Laika, bakit ka umiiyak?" Napalingon ito, gulat, namumugto ang mata. "Pasensya na, sir. Hindi ko na uulitin ang paglapit sa inyo." Lumapit si Kevin. Mahigpit ang titig. "Huwag kang umiwas sa akin." Bulong niya. "Hindi ikaw ang mali. Ako, Laika."
Bakit mo nasasabi yan? Naiiyak pa din na saad ng dalaga. Dahil sa tuwing nakikita kita, nakakalimutan ko kung sino ako. At bago pa siya makapagpigil, hinaplos niya ang pisngi ni Laika. Ngunit bago pa man maipagpatuloy yung emosyon, tumalikod si Kevin. Pasensya na Laika, hindi ko dapat nararamdaman to. At sa gabing yun, habang nakatingin si Laika sa papalayong anino ni Kevin, isang bagay ang nasira sa kanyang puso. Hindi niya alam kung yun ay puso niya o ang pag-asang minsan ay tinawag niyang pag-ibig. Madaling araw nang hindi pa rin makatulog si Kevin. Ilang oras na siyang paikot-ikot sa loob ng silid. Hawak ang isang baso ng alak. Pero kahit gaano siya uminom, hindi nawawala sa isip niya ang mukha ni Laika. Ang mga mata nitong malambing, ang ngiti nitong nakakahawa, at ang luha nitong hindi niya kayang kalimutan. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili. Bakit parang ako nasasaktan sa bawat luhang pumapatak sa kanya? Sa paglalakad niya sa hallway, napansin niyang bukas ang ilaw sa maliit na gallery room ng mansyon. Walang ibang taong pumapasok doon, tanging si Kevin lamang. Dahil naroon ang mga alaala ng kanyang ina, si Doña Celestina de los Reyes, ang babaeng nagpatakbo ng buong kumpanya ng de los Reyes Group bago ito pumanaw. Tahimik siyang lumapit at sa liwanag ng chandeliers ay nakita niya si Laika. Nakatayo ito sa harap ng lumang painting ng kanyang ina. May hawak na maliit na kahon. Napatigil si Kevin. Laika? Mahina niyang tawag. Napalingon ito, gulat, at agad na inilapag ang kahon. Sir Kevin, pasensya na po. Hindi ko sinasadyang pumasok dito. Nakasara po ang mga bintana. Naglinis lang ako. Ngunit bago ito makapagsalita pa, napansin ni Kevin ang laman ng kahon. Isang lumang larawan, isang batang babae, mga 7 taong gulang, habang yakap ni Doña Celestina. At sa likod ng larawan, may nakasulat na, para kay Laika. Parang biglang tumigil ang mundo ni Kevin. Laika? Mabagal ang kanyang tinig. Bakit nasa pangalan mo to? Napalunok si Laika, halatang naguguluhan. Sir, hindi ko alam. Kanina lang ako naglilinis tapos nakita ko to sa loob ng cabinet. Hindi ko naman po alam na pangalan ko palang nakasulat. Lumapit si Kevin, kinuha ang larawan at masusing tiningnan. Ang batang babae sa larawan, ang mga mata, ang ngiti, ang maliit na nunal sa gilid ng labi. Parehong-pareho kay Laika. Hindi to maaaring. Bulong niya, nanginginig. Itong larawan ng batang madalas yakapin ng mama ko nun. Akala ko, anak lang ng katulong namin na nawala. Pero Laika, bakit magkamukha kayo? Namutla si Laika. Hindi ko alam, pero simula pagkabata, ulila na ako. Wala po akong alam sa mga magulang ko. Ang tanging iniwan sa akin ay kwintas. Hinawakan niya ang kwintas na suot, isang lumang pendant na hugis puso. Nang makita iyon ni Kevin, para siyang nawala ng lakas. Ang pendant na yan. Inilabas niya ang isang katulad mula sa bulsa ng kanyang coat. Ang pendant ng kanyang ina. Pareho, magkapareho. Tahimik silang parehong napatingin sa isa't isa. Ang hanging malamig, tila ba nagdadala ng mga alaala ng nakaraan. Laika, halos hindi na makapagsalita si Kevin. Baka may connection ka sa pamilya ko. Nang gabing yon, parehong hindi makatulog ang dalawa. Si Laika, dahil natatakot sa kung anong katotohanan naghihintay. At si Kevin, dahil sa unang pagkakataon, natatakot siyang malaman na ang babaeng minahal niya ay baka hindi niya dapat mahalin. Kinabukasan, mabigat ang bawat hakbang ni Laika habang papunta sa opisina ni Don Ramon de los Reyes, ama ni Kevin. Tinawag siya nito pagkagising matapos malamang nakita nila ni Kevin ang larawan kagabi. Ang puso ni Laika ay parang pinipiga. Hindi niya alam kung anong kasalanan ang ginawa niya o kung bakit mula sa unang araw pa lang ay tila may matinding galit sa kanya ang ama ni Kevin. Pagbukas ng pinto,
Naroon na si Don Ramon. Nakaupo sa malaking upuang, yari sa kahoy. Malamig ang tingin at malalim ang boses. "Umupo ka, Laika," sabi nito. Tahimik siyang sumunod. Nanginginig ang mga kamay. Tinitigan siya ni Don Ramon. Mabigat. Parang binabasa ang kaluluwa niya. "Ilang taon ka na?" 21 po, sir." Mahina niyang sagot. At sa sagot na yon, tila lalong nagningas ang matanda. 21. Ganon din ang edad ng batang nawala sa amin." Nagkibit ng balikat si Laika. Nangingilid ang luha. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Tahimik muna si Don Ramon bago muling nagsalita. 21 taon ang nakararaan. Isang malaking iskandalo ang bumalot sa pamilya namin. Ang mama ni Kevin, si Celestina, ay nagbigay ng malaking halaga sa isang babaeng katulong dito sa mansyon. Dahil ang babaeng yon ay nagdadalang tao sa anak ng isang lalaking hindi niya dapat minahal. Huminga siya ng malalim. May pait sa boses. "At nang malaman ko, sinubukan kong ayusin ang lahat. Pero isang gabi, umalis ang babaeng yon, dalang bata. At mula nun, hindi na namin sila nakita." Nanlamig si Laika. Parang gumuho ang paligid niya. "Sir, ibig niyong sabihin ako ang..." Tumayo si Don Ramon. Matigas ang boses. "Oo, Laika. Malaki ang posibilidad na ikaw ang batang yun. Ang anak ng lalaking kinamumuhian ko at ng babaeng pinatawad ng asawa ko bago siya pumanaw." Hindi makapaniwala si Laika. Ang mga luha ay kusa ng dumaloy sa pisngi niya. "Pero kung totoo po yun, bakit hindi niyo ako hinanap? Bakit niyo ako hinayaan sa lansangan?" Hindi nakasagot ang matanda. Tanging katahimikan na pagsisisi ang nasa mga mata nito. Hanggang sa marinig nila ang pinto. Si Kevin. Naroon siya. Nakatayo. Narinig ang lahat. "Papa, anong ibig niyong sabihin?" Tinitigan ni Don Ramon ang anak. Malamig, ngunit may bigat ng katotohanan. "Ibig kong sabihin, Kevin, ang babaeng niligtas mo, ang babaeng dinala mo sa mansyon na to, ay maaaring ang sariling kapatid mo sa labas." Napatigil si Kevin. Tila binagsakan ng langit. Si Laika naman ay napayuko. Humagulhol. Hindi totoo to." Bulong ni Kevin. Halos mapatid ang hininga. "Hindi ko siya kapatid. Hindi pwede, Dad. Minahal ko siya." Lumapit si Kevin kay Laika. Hinawakan ang mukha nito. Nakagaya rin niya ay umiiyak din ang sandaling yon. "Laika, sabihin mong hindi totoo. Sabihin mong hindi." Ngunit sa mga matang yon, tanging sakit ang sagot. Sakit ng pag-ibig na bawal. Sakit ng pusong pinaglaruan ng tadhana. At sa gitna ng katahimikan ng mansyon, isang sigaw ang narinig. Sigaw ng pusong durog ng katotohanan. Maaga pa lang, tahimik na ang buong mansyon. Walang tunog, kundi ang mahihinang yapak ni Laika. Bitbit ang isang maliit na bag. Ang mga mata niya ay namamaga, tanda ng magdamag na pag-iyak. Ngayon ay aalis siya. Wala na siyang karapatang manatili sa tahanang ito. Hindi na siya pwedeng tumingin kay Kevin na may halong pag-ibig. Dahil ang bawat tibok ng puso niya ngayon ay may kasamang kasalanan. "Laika." Mahina ang boses ni Kevin sa likod niya. Napatigil siya. Paglingon niya, naroon si Kevin. Nakasuot pa rin ng puting polo. Magulo ang buhok at bakas sa mukha ang walang tulog na gabi. "Umalis ka nang hindi man lang nagpapaalam?" Tanong nito, paos ang tinig. "Wala naman akong karapatang magpaalam, Kevin." Mahina niyang sagot. "Hindi ako dapat nandito. Hindi ko dapat binuhay ang damdaming to." Lumapit si Kevin. Nanginginig ang boses. "Hindi ako naniniwala sa sinabi ni Papa. Hindi ako maniniwala hanggat wala akong patunay." "Pero paano kung totoo?" Tumulo ang luha ni Laika. "Paano kung ako nga yun? Paano kung sa tuwing minamahal mo ko, nagkakasala tayo sa tadhana?" "Wala akong pakialam." Bariing sagot ni Kevin. Halos mapasigaw.
Ang alam ko lang, ikaw ang babaeng minahal ko. Ikaw ang dahilan kung bakit muli ako natutong umiti. Ngunit umiling si Laika, pinipigilan ang sarili. Kevin, minsan hindi sapat ang pagmamahal para labanan ang katotohanan. Lumapit siya, marahang hinawakan ang kamay nito at doon bumagsak ang luha sa pagitan nila. Kung para sa iyo, ako ang mali, handa akong mawala. Pero kung may natitirang tiwala sa puso mo, hanapin mo ang totoo. Dahil hindi ko kayang mabuhay na may halong hiya at pagdududa. Binitawan niya ang kamay nito. Isa-isang hakbang lumalayo. Laika, wag! Tinig ni Kevin na halos pakiusap. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka. Napahinto si Laika sa pinto. Huminga ng malalim at tumingin pabalik. Ang mga matang puno ng sakit, ngunit may tapang. Mas mabuti nang mawala ako kaysa manatili na hindi ko alam kung sino ako. At sa unang pagkakataon, nakita ni Kevin ang pinakamalungkot na ngiti ni Laika. Isang ngiting paalam. Paglabas niya sa gate ng mansyon, tila sumabay ang ulan. Tumakbo si Laika sa ilalim ng buhos, yakap ang bag at ang kwintas na tanging alaala ng nakaraan. Habang si Kevin naman ay nakatayo sa veranda. Pinagmamasdan ang bawat patak ng ulan. Parang bawat isa ay katumbas ng salitang hindi niya nasabi. Kung ito ang paraan para malaman ko ang totoo, hahabulin ko ang katotohanan kahit saan pa ako dalhin ito. Sa unang pagkakataon, hindi bilang bilyonaryo, hindi bilang anak ng De Los Reyes, kundi bilang lalaking handang isugal ang lahat, alang-alang sa babaeng minahal niya. At sa gitna ng ulan, nagsimula ang paglalakbay ng dalawang pusong sinubok ng kapalaran. Ang isa ay lalayo upang hanapin ang sarili. Ang isa ay mananatili upang hanapin ang katotohanan. 3 araw na ang lumipas mula nang umalis si Laika sa mansyon ng mga De Los Reyes. 3 araw na katahimikan. 3 gabing walang tulog si Kevin. Hindi niya maialis sa isipan ang huling ngiti ni Laika. Ang ngiting puno ng sakit at pagtatapos. Ngunit sa bawat araw ng pagkawala nito, lalo siyang naguguluhan. May mga tanong na kailangan masagot. At alam niyang nasa nakaraan ng kanyang ina, si Doña Celestina de los Reyes, ang mga sagot. Isang hapon, habang nasa lumang silid ng ina, may natagpuan si Kevin sa ilalim ng lumang aparador. Isang kahong gawa sa kahoy na may nakaukit na mga inisyal, CDR. May kandadong kalawangin, ngunit madaling masira nang buksan niya. Sa loob ay ang mga lumang sulat, larawan at isang sobre na may nakasulat. Para kay Kevin, kapag dumating ang araw na hindi mo na alam kung sino ang dapat mong paniwalaan. Nanlamig siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang sulat ay may pamilyar na amoy. Halimuyak ng rosas, paboritong pabango ng kanyang ina. Anak ko, Kevin, kung binabasa mo to, malamang ay may mga bagay na hindi mo nauunawaan. May mga lihim na matagal kong itinago, hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa takot. Ang batang tinatawag kong Laika ay hindi ko anak, ngunit siya ang batang iniligtas ko. Siya ang anak ng babaeng minahal ng iyong ama noon pa man, bago niya ako pinakasalan. Nang malaman ko yon, inakala ko ay anak siya ng papa mo. Nasaktan ako, oo. Pero nang makita ko ang batang yon, walang kasalanan, umiiyak sa lansangan, hindi ko siya kayang talikuran. At malaman ko ang totoo ay nagbago ang pananaw ko. Kaya't itinuring ko siyang parang anak. Lihim ko siyang sinuportahan hanggang sa mawala siya sa amin. Kung sakaling magkita kayo ng batang yon, balang araw, huwag mo siyang husgahan. Dahil kung may makakapagpabago sa iyo, Kevin, siya yon. Mama. Nanginginig ang kamay ni Kevin habang binabasa ang bawat linya. Ang bawat salita ay parang sagot sa lahat ng tanong na gumugulo sa isip niya. Si Laika, hindi niya kapatid, hindi niya kaano-ano. Diyos ko, bulong niya, bumagsak ang luha sa sulat. Ibig sabihin, mali lahat ng sinabi ni Papa. Agad siyang tumakbo palabas ng silid. Hawak ang sulat.
hindi na nag-abalang magbihis. Tinungo niya ang opisina ng ama at sa unang pagkakataon, hindi na niya kayang magtimpi. Papa, nabasa ko ang sulat ni Mama. Alam niyo bang mali kayo? Napatingin si Don Ramon. Gulat. Anong sinasabi mo? Si Laika, hindi ko kapatid. Anak siya ng babaeng minahal niyo noon. Pero hindi niyo anak. Alam niyo ni Mama. Tinago lang niya para maprotektahan tayong lahat. Natahimik ang matanda. Parang tinamaan ng katotohanan. Ang titig ni Kevin ay puno ng luha at puot. Sinaktan niyo si Laika. Pinaniwala niyo kaming mali ang pag-ibig namin. Pero kayo palang mali. Tahimik na bumagsak ang luha ni Don Ramon. Anak, hindi ko alam. Akala ko. Hindi niyo alam dahil hindi niyo kailanman sinubukang alamin. Singhal ni Kevin. Pero ako, hindi na ako magpapabaya. Hahanapin ko siya kahit saan. Lumabas siya ng mansyon. Hawak ang sulat ng kanyang ina. At habang pinapatak ng ulan ng bawat salita sa papel, isa lang ang laman ng puso niya. Ang hanapin si Laika, ipaliwanag ang katotohanan. At kung papatawarin siya ng tadhana, ibabalik niya ito sa kanyang mga bisig. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi pa rin mapakali si Kevin. Simula nang mabasa niya ang sulat ng kanyang ina, hindi na siya nakakatulog. Bawat oras, bawat sandali, iisa lang ang laman ng isip niya, si Laika. Mula sa Maynila hanggang Batangas, hanggang sa mga karatig bayan, hinanap niya ang dalaga. Kumakapit siya sa bawat piraso ng impormasyon. Bawat tao nagsasabing may kakilala silang babaeng kamukha ng kanyang hinahanap. Kahit gaano siya kayaman, kahit gaano kadali para sa kanyang lahat, ngayon lang niya naranasan kung gaano kahirap hanapin ang taong minahal niya. Lalo na kapag ito mismo ang pilit na nagtatago. Sir Kevin, sabi ng kanyang driver isang hapon. May nagsabi po sa palengke sa San Pablo, may dalagang nagtatrabaho sa karinderya. Kamukhang kamukha daw ni Miss Laika. Hindi na siya nagdalawang isip. Doon tayo. Pagdating niya sa maliit na bayan, bumungad sa kanya ang amoy ng tinolang manok, tawanan ng mga tao at simpleng pamumuhay. Malayo sa magagarang kalsada ng Maynila. At doon, sa gitna ng karinderyang may lumang karatula na Aling Maria's Lutong Bahay, si Laika. Suot ang simpleng blouse, may apron, pawisan, ngunit magaan ang ngiti habang nag-aabot ng pagkain sa mga customer. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, nakita ni Kevin ang lungkot na hindi kayang itago ng kahit sinong babae. Lungkot na siya mismo ang dahilan. Laika. Mahina niyang sambit. Dapat tigil ang dalaga. Parang biglang huminto ang mundo sa pagitan nila. Ang mga mata ni Laika, nagulat, nag-alangan, at unti-unting napuno ng luha. Kevin? Lumapit siya, mabagal. Tila natatakot na kapag masyado siyang lumapit, mawawala ulit ito. Hinahanap kita, araw at gabi. Hindi ako tumigil, Laika. Mahinang saad ng binata. Bakit, Kevin? Tanong ni Laika. Nanginginig ang boses. Para ano pa? Para sabihin nagkamali tayo? Na bawal pa rin tayo? Umiling si Kevin. Sabay inilabas ang sulat. Hindi bawal, Laika. Hindi ka anak ng papa ko. Hindi kita kapatid. Lahat ng sinabi niya ay hindi totoo. Ibinigay niya sa dalaga ang sulat ni Doña Celestina. Habang binabasa ito ni Laika, isa-isang tumulo ang luha sa mga mata niya. Hindi totoo. Bulong niya. Totoo, Laika. Sinubukan kong kalimutan ka, pero kahit ilang beses kong pilitin, ikaw pa rin ang nasa puso ko. Kevin. Lumapit ito, pilit na pinipigilan ng sarili. Ayokong maniwala. Ayokong umasa. Pero hindi na nito natapos ang sasabihin dahil bigla siyang niyakap ni Kevin. Mahigpit, mainit, puno ng pagmamahal. Kung papayagan mo ako, Laika, ayoko na maghiwalay pa tayo. Kahit saan ka mapunta, susundan kita. Nanginginig si Laika, ngunit sa wakas, ngumiti siya sa gitna ng mga luha.
Hindi na ako tatakbo, Kevin. Kung sigurado ka. Mas sigurado pa ako ngayon kaysa dati. Mahal kita, Laika. At doon, sa gitna ng amoy ng karinderya at tawan ng mga tao, muling nagtagpo ang dalawang pusong pinaghihiwalay ng kasinungalingan. Ngayon ay pinaglapit naman ng katotohanan. Tahimik ang biyahe pabalik ng Maynila. Si Laika ay tahimik lang sa gilid ng sasakyan, nakatingin sa bintana, habang pinagmamasdan ang mga tanawin. Ang puso niya ay halo ng kaba at takot. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, babalik siya sa lugar na minsang naging tahanan niya. Handa ka na ba? Tanong ni Kevin, habang marahang hinahaplos ang kamay niya. Hindi ko alam. Mahinang tugon ni Laika. Pero kung nandyan ka, kakayanin ko. Ngumiti si Kevin. Hindi na kita iiwan, Laika. Yan ang pangako ko. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng katahimikan. Ang mga kawani ay nagulat sa muling pagbalik ni Laika, lalo na nang makita nilang magkahawak ang kamay nila ni Kevin. Ngunit ang pinakamabigat ay nang humarap sila kay Don Ramon de los Reyes. Nakatayo ang matanda sa harap ng malaking bintana ng opisina. Nakatalikod, tila matagal nang naghihintay. Bumalik ka. Malamig nitong sabi. Bumalik kami. Sagot ni Kevin, matatag ang tinig. At dala namin ang katotohanan. Lumapit siya. Inilapag ang sulat ni Doña Celestina sa mesa. Tahimik na binasa ni Don Ramon ang bawat linya. At habang binabasa ito, unti-unting nanginig ang mga kamay ng Don. Pagkatapos ng ilang sandali, napahawak ito sa noo at dahan-dahang napaupo. Celestina. Mahina nitong bulong. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo itinago to? Lumapit si Kevin, marahang nagsalita. Dahil alam niyang kapag nalaman mo, masasaktan ka. At ngayon pa, oras na para patawarin mo rin ang nakaraan. Tumingin si Don Ramon kay Laika. Ang dating malamig na titig ay napalitan ng awa at pangunawa. Laika, patawarin mo ako. Pinag-initan kita. Hinusgihan kita. Hindi ko malang tinanong kung sino ka. Ngayon ko lang na-realize, ikaw palang batang tinulungan ni Celestina noon. Ang batang minahal niya parang tunay na anak. Hindi nakapagsalita si Laika. Ang mga luha niya ay kusa ng bumagsak, sabay lapit sa matanda. Wala po akong sama ng loob, sir. Sa totoo lang, salamat. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po makikilala si Kevin. Nakatayo si Kevin sa tabi niya. Hawak ang kamay ni Laika at ngumiti sa ama. Papa, sana payagan niyo kami magpakatotoo sa nararamdaman namin. Tahimik si Don Ramon. Tumingin sa kanila ng matagal bago tuluyang ngumiti. Isang ngiting bihira at puno ng pag-amin. Kung ito ang gusto ng puso mo, anak, wala akong karapatang pigilan kayo. Baka ito ang paraan ng tadhana para maayos ang lahat ng pagkakamali namin noon. Niyakap ni Kevin ang kanyang ama. Unang pagkakataon sa mahabang panahon. At si Laika sa gilid ay hindi napigilang umiyak. Ngayon, wala nang lihim, wala nang kasinungalingan. Ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unti nang naghihilom. Sa labas ng mansyon, tila mas maliwanag ang araw. At habang magkahawak kamay sina Kevin at Laika, sabay silang tumingin sa kalangitan. Ang pag-ibig na minsang tinakasan ng tadhana, ngayon ay pinagpala na ng katotohanan. Lumipas ang ilang linggo mula nang tanggapin ni Don Ramon ang pagmamahalan nila Kevin at Laika. Unti-unti nagbago ang mansyon ng mga de los Reyes. Mula sa dating malamig at tahimik, ngayon ay puno ng tawa, musika at liwanag. Madalas marinig sa bulwagan ang halakhakan ni Laika habang nakikipagbiruan sa mga kasambahay. Hindi na siya ang babaeng tahimik at mailap noon. Siya na ngayon ang ginagalang at minamahal ng lahat sa loob ng mansyon. Hindi ko akalaing darating ang araw na ganito ako kasaya. Sabi ni Laika habang tinatanaw ang hardin, ang mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim. Lumapit si Kevin sa kanya. Hawak ang isang tasa ng kape. Hindi ko rin akalaing makakahanap ako ng kapayapaan. Pero nang dumating ka, Laika, lahat nagbago.
Napangiti siya. Kevin, dati pangarap ko lang makapasok sa ganitong bahay. Ngayon, parang nananaginip ako. Hinawakan ni Kevin ang kamay niya. Hindi to panaginip, Laika. Ito ang realidad na ginawa nating dalawa at wala nang hahadlang pa. Niyakap siya ni Kevin mula sa likod. Marahang idinantay ang baba sa kanyang balikat. Alam mo minsan, naiisip ko kung hindi kita nabangga noon. O baka matagal na akong walang direksyon. Tugon ni Kevin na may lambing sa boses. Tahimik silang tumingin sa papalubog na araw. Ang liwanag ng langit ay tila sumasalamin sa liwanag sa puso nila. Banayad, tahimik, totoo. Nang gabing yon, sabay silang kumain kasama si Don Ramon. Ibang-iba na ang hapagkainan ngayon. Hindi na formal at malamig, kundi puno ng kwentuhan at tawanan. Laika anak, sabi ng matanda. Dais kong ipaalam sa iyo na ikaw na ang mamamahala sa bagong proyekto ng foundation ng pamilya. Tumulong ka sa mga kabataang walang tahanan. Alam kong ikaw ang makakaintindi sa kanila. Naluha si Laika. Maraming salamat po. Yan ang matagal ko ng pangarap, ang makatulong. Tumingin siya kay Kevin na nakangiti lang sa kanya. Simula ngayon, Laika, hindi ka na kailanman lalayo sa akin. Sa bawat hakbang ng buhay natin, kasama mo ko, love. Naiiyak si labis na kasiyahan na tumango si Laika. Pagkatapos ng hapunan, dinala siya ni Kevin sa hardin. Sa paligid ay puno ng ilaw at mga rosas. Kevin, ano to? Tanong niya, naguguluhan. Ngumiti si Kevin, lumuhod sa harap niya at inabot ang isang maliit na kahon. Laika Mendez, hindi kita minahal dahil sa awa, kundi dahil ikaw ang bumuhay sa isang lalaking akala niya ipatay na ang puso. Baari mo ba akong gawing pinakamaswerteng lalaki sa mundo? Hindi ako perpektong lalaki, pero gagawin ko ang lahat para mapaligaya ka kasama ng ating bubuing pamilya. Will you marry me, Laika? Buong puso na tanong ng binata. Tumulo ang luha ni Laika, sabay tawa at iyak. Oo, Kevin, papakasal ako kahit saang simbahan. Nagpalakpakan naman ang mga kasambahay na nakasilip sa may pintuan. Habang niyakap ni Kevin ang babaeng minamahal, sa ilalim ng mga bituin, nagsanib ang dalawang pusong, minsang pinaglayo ng tadhana. At sa bawat tibok ng kanilang puso, iisang pangako ang umiikot, na kahit gaano man kahirap ang simula, kapag totoo ang pag-ibig, laging may magandang wakas. Ang buong syudad ay abala sa balitang gumulantang sa mga social column. Kevin de los Reyes, ang kilalang bilyonaryo, ay ikakasal na. Ngunit higit pa sa balita ang istorya sa likod nito. Dahil ang babaeng pakakasalan niya ay hindi sosyal o galing sa alta sosyedad. Isa siyang dating pulubi, si Laika Mendez. Ngunit sa araw ng kasal, walang makakakita sa anino ng kahapon. Sa halip, ang lahat ay humanga sa ganda ni Laika, habang nakasuot ng puting gown na gawa ng isang tanyag na designer. Ang bawat hakbang niya sa aisle ay parang tugtog ng musika ng himala. Ang dating maruming paa sa lansangan, ngayon ay naglalakad sa carpet ng rosas. Sa harap ng altar, nakatayo si Kevin. Matikas, seryoso, ngunit halatang nanginginig sa emosyon. Paglapit ni Laika, nagtagpo ang kanilang mga mata. Parang bumalik ang lahat. Ang gabi ng aksidente, ang mga luha, ang sakit at ang paghilom. Ngayon, lahat ng yun ay nagtapos sa isang oo na nagbigkis ng kanilang mga puso. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kaligayahan, hanggang sa dulo ng walang hanggan. At nang magtama ang kanilang mga labi, sabay-sabay na nagsigawan ang mga tao sa simbahan. Si Don Ramon naman ay napaluha, habang tahimik na bulong. Celestina, natupad na rin ang mga pangarap mo para sa kanila. Pagkatapos ng kasal, ginanap ang reception sa mismong hardin ng De Los Reyes Mansion. Puno ito ng mga bulaklak, ilaw at mga taong nagmamahal sa kanila. Habang sumasayaw si Laika at Kevin sa gitna, mahigpit siyang niyakap ni Kevin. Hindi ko kailanman iisipin na mababago ng isang aksidente
ang buong buhay ko. Hindi yun aksidente. Biro ni Laika, nakangiti. Plano yata ng langit yon. Kung ganun, habang buhay ako magpapasalamat sa langit at mamahalin kita, Laika, habang ako at nabubuhay. Buong puso na saad ni Kevin. Labis naman ang kasiyahan ni Laika na hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng taong magmamahal sa kanya ng wagas. Makalipas ng ilang buwan, formal na binuksan ni na Kevin at Laika ang Celestina Hearts Foundation, isang tahanan para sa mga batang ulila at kababaihang nawalan ng pag-asa. Habang pinanonood nila ang mga batang masayang naglalaro, mahigpit na hinawakan ni Kevin ang kamay ni Laika. Ito ang panibagong kabanata natin, Laika. Hindi na tayo bahagi ng nakaraan. Tayo nang bumubuo ng kinabukasan. Ngumiti si Laika, tumingin sa langit at bulong sa hangin. Salamat po, Lord. Nakaranas man ako ng hirap at lungkot nang mag-isa ako. Ngunit, sobrang swerte ko naman sa naging kapalit niyon dahil nakilala ko ang lalaking mapagmahal at makakasama ko habang buhay. Lumipas pa ang 3 taon. Ang dating malamig na mansyon ng mga De Los Reyes ngayon ay puno ng tawanan, musika at halakhakan ng mga bata. Ang mga hardin na dati tila walang buhay, ngayon puno ng mga bulaklak na itinanim ni Laika. Mga rosas, daisies at mga sunflower na paborito niya. Sa gitna ng hardin, nakaupo si Kevin, habang hawak ang 2 munting sagol na parehong may mapupungay na mata at ngiting gaya ng kanilang ina. La Arnie at Lucas. Malambing niyang wika. Magpahinga muna kayo ha. Mamaya pa babalik si Mama Laika ninyo. Lumapit si Laika suot ang simpleng summer dress. Tila hindi mo aakalain na minsan siyang naging pulube. Ngayon, isa na din siyang bilyonaryo. Ngunit nananatiling mapagpakumbaba. Sino nagsabing aalis ako? Binigyan niya ng halik si Kevin sa pisngi bago inakay ang isa sa mga anak. Miss na miss ko na kayo mga baby ko. Ngumiti si Kevin. Tinapik ang kamay ng asawa. Hindi ko akalain na 3 taon lang ganito nakalaki ang mundo natin. Doon, puro galit at lungkot lang ang laman ng bahay na to. Tadhana talaga, Kevin. Tugon ni Laika. Minsan, kailangan mo munang mabangga bago mo matutunang huminto at makita kung ano talagang mahalaga. Napatawa si Kevin sa kamarahang niyakap ang asawa. At kung yun ang dahilan ng pagkakabangga ko sa iyo, uulitin ko pa rin kahit 1000-libong beses. Lumapit si Don Ramon, bitbit ang baston, ngunit may ngiti sa labi. Celestina will be proud of both of you. Sabi nito habang tinitingnan ng kambal. Naluha si Laika. Wala na po akong hihilingin pa, Papa. Ang dati kong pangarap lang ay makakain ng 3 beses sa isang araw. Pero binigyan ako ng langit ng pamilya at isang asawa na marunong magmahal. Hinawakan ni Kevin ang kamay ni Laika at sabay silang tumingin sa mga anak. Ito ang tunay na karangyaan. Bulong ni Kevin. Hindi ang mansyon, hindi ang pera, kundi ang halakhak ng mga taong mahal mo. Sa huling sandali ng paglubog ng araw, sabay nilang pinanood ang kambal na naglalaro sa damuhan. Ang hangin ay malamig, ngunit ang yakap nila ay mainit. At sa gitna ng lahat ng yun, ramdam nilang kahit gaano pa kagulo ang mundo noon, ang pag-ibig ang pinakamagandang aksidenteng ipinagkaloob ng tadhana. Minsan, ang pinakamagandang biyaya ay dumarating sa pinakamasamang pagkakataon. Dahil sa likod ng karangyaan, doon mo lang matatagpuan ang tunay na yaman. At ito ay ang pag-ibig. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Laika at Kevin. Maraming salamat po.